the officer na nag-salute sa akin sa Davao. Pero yung iba, lahat kayong mga pulis na nagpahirap sa checkpoint, na inutusan ni Bongo at ni Sara, at kung sino man yan, mananagot kayo sa sovereign niya. This is the sovereign power and authority that you never realize that I will be able to do it. Ngayon, kayong mga inutusan, harang pa kayo dahil ipa-account ko lahat ang mga pera sa buong establishment. Unahin ko ang Security and Exchange Commission. Unahin ko ang stock market. Unahin ko ang Department of Finance. Kahit nag-resign na yung aking financial, hindi nyo pa rin mananaluhan. Hindi nyo pa rin makalaban. Dahil sovereign niya ito. Kung wala ang sovereign niya, wala kayo. Walang gobyerno, walang militar. Kaya nga, matindi sa matindi. Biro mo lahat ng ginagawa ko, pinapalitan nyo lang. Lahat ng event ko, ginagamit ninyo na kayo yon. Grabe kayo. Wala man lang kayong konsyensya. Ngayon takot kayo pinapangalanan. I-surrender nyo balik yung mga gold na pinahiram. Kasi buhay nyo ang kapalit. Hindi na ako. Hindi na ako. There is a divine government. The divine government is already implementing since 2019 nung diniklara yan during COVID time wherein ginawa ni Duterte para maging collateral damage kami, para quits na lang kami. Ginawa niyo sa Sulu, i-account ko yung mga bata na ginamit niyo sa Kurtan para linlangin kami. Yung mga pulis sa Indanan, kaya kayong mga kasabot, hindi niyo ako malilinlang kahit sabihin niyo pa yung kalaban ko na pinapatulog ko nga yung kalaban sa tabi ko para at least malaman ko kung sino ang tao ng Diyos at kung sinong tao ng demonyo. Dalawa lang yan, dalawa lang. Tao ni Satanas, tao ng Diyos, ng Allah. Lahat kayo, binigyan natin ng pagkakataon mag-rule si Taning for 2,000 years sa mundo. Pero ang babait ninyo sa harap ko pagtalikod para akong aso na minumura ninyo. Kasi hindi nyo akalain na lahat ng pinupuntahan nyo, napupuntahan ko at doon ko nalalaman ang sikreto ninyo. Kaya nga, congratulations, Radja Mamay, and thank you for acknowledging. Mabuhay ka, Radja. Itayo bilang apo ng Malaysia, ng Pilipinas, ng Borneo, ng Sulu, ng Brunei, ng Malacca. Mabuhay ang king ng Southeast Asia. Yan. Yan ang trabaho ni Queen. Tapos pinaghihiwalay niyo pa kami, sinisira niyo pa kami. Ano ba kayo talaga? Tao o demonyo? Mga sulsulero, lahat ng gumagawa ng kung ano-ano para lang sirain ang mundong ito. Pasalamat kayo, lumabas si Queen. Kahit hirap-hirap, kahit yung puwit, naghihirap sa kauupo dahil kailangan kong magtrabaho. Kayong may nagawa, kayong mga nagki-queen-queen, Abel, adorable, kasama yung queen mo. Maghunos dili kayo. Walang tribal na uupo. Tandaan niyo yan. Ang tribo ng Diyos na pinili, hindi kayo. Mahiya kayo. Ako ba ang nagnakaw ng account nyo? At binigyan nyo ako ng termino? Ang galing, namatay na si Eduardo de la Cruz.
Binigyan ko kayo ng mga original documents. Tapos ngayon ako pa ang peke. What a worst scenario. Dahil iisa-isahin kayo ng batas ng divino gobyerno. Kaya kayo ngayon na nagsasabi, wala. Tandaan nyo, ang hustisya ng kalangitan. Hindi nyo pa ba nakita? Nang ako'y nakapasok sa Hollywood, marami mga Pilipino nagtatatawa. Na ginawa-gawa lang. Dapat kayo na mga kasama ko at binigyan ng otoridad, kayo ang mag-support niyan. I-acknowledge ninyo. Ibigay niyo yung tamang pahayag. Hindi na sabihin, ginawa-gawa lang. Ngayon, ang polymer, nilagay ko mismo ang mukha ko para sumpain ang Central Bank. Sumpain ang Treasury. Sumpain ang Monetary Board. Dahil wala kayong authority, walang backup ang ginagawa ninyo, puro animal. Hindi kayo nahiya? Ang sovereign niya, binibigay sa may-ari, ilalagay, nire-respeto ang bawat currency. Ngayon, animal? Sino ang nag-approve niyan? Putulan ko ng ulo. Wala na ito sabi ng holdback. Divine justice. Divine justice. Sino ang nag-approve ng election? Sino ang nag-approve ng magprinta ng ballots? Putol ulo. Because you don't listen. Many are sufferings. But because of you, politika, at kung sino yung tumatayo na may otoridad, lumantad na kayo dahil may otoridad ngayon na gumagalaw. Hindi ako ang titingnan nyo. Ang titingnan nyo ang batas ng divino gobyerno. Hindi nyo ba nakita? Isang iglap pumuputok? Ngayon sabihin nyo ako, ay nako, talagang tililing. Pasalamat kayo, may tililing. Kasi kung hindi naging tililing, hindi magiging tililing ang mga kasama ko para magpakasakit, para sagipin kayo. Pero anong ginawa ninyo? Patalikod nyo akong tinatraidor. Akala nyo hindi ko masusubaybayan? Ay aba nagdi-deploy. Nagdi-deploy ang Royal Task Force. Joey, sino ang nag-utos sa inyo mag-deploy ng RAF sa mga Jollibee? Nakita ko nakita ko mismo ng mata ko. Naka-uniforme, naka-flag, Royal Armed Forces, RAF. AFP, RAF. Sa Iloilo, marami akong nakita. Pero paghandaan niyo ang risbak. Patay na ba? Hindi patay. Iniisa-isa ko lahat yan at pupuntahan ko mismo ang bawat isa. Sinasabi niyo patay. Sinasabi niyo nasa kulungan. Ako pala yung kinukulong niyo. Ang hindi niyo alam, mas mautak si Queen. Nilagay ko lahat kayo sa isang lalagyan para madali kayo malitis. Unang-una ng kalikasan. Pangalawa ng divino gobyerno. Pangatlo ng sovereign court ng Lupasug Empire. Tinik ako sa lalamunan nyo, di ba? Hindi na ngayon. Buto ang ilagay ko sa lalamunan nyo para hindi kayo makahinga. After all this time, kawawa ang tao Ako ang scammer, may records po ako. Yan ang ilabas. Lahat ng binigay ko sa financial team ni Atty. Rosales, ni Joey, ni Fermin, iisa-isahin yan. Lahat ng pera na napunta dito sa misyon ng 22 million, iisa-isahin yan. Saan man yan napunta, iisa
isa-isahin para hindi kayo magsasabi na scam ako dahil diyan ay merong plataforma. Ngayon, kung hindi ninyo ma-account yan, hindi na ako ang may problema, ha? Hindi na ako. Kasi sinabi ko sa inyo, may gobyerno kayo. Yes. Paano ang gobyerno ng Diyos? Ng Allah? Na ang inutusan ay ang lupasog. Paano nyo mabigyan yan ng hustisya? Anong depensa? Kasi hustisya dito, lilitisin kayo eh. Mabait ako, ayaw ko lang magpangalanan ngayon kasi binibigyan ko kayo ng tsansa. Pero isang bagay lang ang masabi ko sa inyo. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, yung mga gumagamit ng pangalan ko, nangungulekta sa ngalan ng UN. Maraming UN ha, maraming UN. Kaya nga sinabi ni Lolo Lee sa akin, pag once na hawakan yan, lahat ng mga UN na yan, squat, reorganize, kasi pinasukan iyan ng kabal. Now, you still don't believe the authority that has been given to me. Binigyan ko rin yan mga inchik. Napunta kay Lady Anne. Saidula. Naging Helen din. Paano ko nalaman? Dahil lahat ng pinupuntahan ninyo, na akala ninyo, hindi ko alam, nalalaman ko. Kaya nga dyan, nakikita natin, lahat ng pagkakataon, binibigyan ko kayo. Ngayon, binaliwala ninyo si Radya Mamay. Bagkus pinahirapan niyo pa. Pero kayo ano? Mananagot kayo. Lahat na lang ng threat ginawa ninyo. Para matakot kami. Akala niyo naman takot. Lumaki ako sa giyera at the age of 7. Nasa giyera na ako ng Mindanao. Nakita ko na yung mga nililitsun na mga sundalo. Nakita ko na yan lahat. Kaya huwag kayong manakot. Takutin niyo ako para hindi makauwi sa Pilipinas, ha? Pero pinatay niyo na pala ako dito. Kaya nung lumantad ako sa bangko, patay? Buhay? Pag uwi ko dito, sasabihan ako, buhay ka, Queen? Who is doing that? Who has the nerve to do it? Because you are all devils. Mga demonyo kayo. Dahil ang kinakalaban ninyo, tao ng Diyos. You are saying that you are a good Catholics, good Islam, but you didn't know that you are under the power of the devil. Biro mo? Lahat kayo nagbibigay ng maling informasyon. Mga maling pahayag. Ngayon, walang otoridad si Bongbong sa United Nations. Walang United Nations ng New York magbigay ng anything. We are checking that on. Ang hindi ninyo namalayan. I can counter-check. Kahit nahihirapan akong huminga. Gawin ko lahat para malabas ang katotohanan. Iyan ang hindi ninyo alam. Na merong mga tao na makaintindi sa spiritual mission. Physical kayo ng physical. Ang hindi niyo alam, ang mundo ito, hindi lang para sa tao. Marami din kami sa ilalim. Mas marami kami sa kalawakan. Kaya kayo, maghanda kayo. Dahil ang sundalo ni Queen, hindi tao. Eh, sinumiti yan? Kay General Pabayo.
sa Sulu na meron siyang 500,000 strength. Pinagtawanan ni Pabayo at ng mga militar. Ang hindi nila alam, lumabas sa kalamtan ang sundalo para kayo bigyan ng hustisya. Diyan ninyo makita na sana maghunos dili na kayo, military. Sinong susundin ninyo? Authority o may authority na may pera? O yung walang authority na nagnanakaw ng pera? Ninanakaw ang lahat ng kapirahan sa NIA, sa agriculture, sa lahat ng ahensya, sa intelligence funds, sa revolutionary funds, sa emergency funds, sa PhilHealth. Yan ang sundin niyo, militar. Kung ako sa inyo, February 9, pumunta kayo sa Sulu. Dahil dyan, Alyansa, North Borneo Alliance Tausug Organization. Dahil lahat ng organisasyon na ginawa ng ating mga lolo, dinidiretso ko yan. Hindi ko hinaharangan. Kaya nga nilagay ko si Raja Mamay as Commanding-in-Chief ng NATO. Akala nyo yung NATO ninyo, nandoon si Putin? No way! No, 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 no! It is the NATO of the North Borneo. Binaliktad ko ang BARM. Walang pundo ang BARM. Ang MMRAB meron. Hindi ninyo kilala si Queen dahil dito. Pero mas matindi nang dahil sa puso ko. Hindi ako sumasang-ayon sa madugong paraan. Pero kung hindi ko kayo makukuha sa santong dasalan, sa santong paspasan, makukuha ko kayo. Dahil ang kalaban nyo dito, hindi tao, makapangyarihan. Hindi ako. Pero maraming mirakulo na mas mainam pa na itago kaysa ipangalandakan. Dahil hindi kayo naniniwala. At hindi ko kailangan pilitin kayo maniwala. Mapalad yung mga ibang bansa na nakakakilala kay King and Queen sa royal family ng Lupasong. Mapalad sila. Pero kayong mga Pilipino, nandito sa lupang pangako, paaalisin kayo sa anong paraan. Pinagtatawanan nyo, hindi nyo alam. Matulad kayo sa Los Angeles. Matutulad kayo sa ibang lugar. At gusto nyo, bibigyan tayo. Sino nga ba may hawak ng kalikasan? Sino nga ba may hawak ng ulan, ng tornado, ng buhawi, ng baha, ng tidal wave, ng earthquake? Sino? Sige, tawa pa kayo. Tawa kayo mga kampod ng demonyo. Tawa lang kayo. I will give you all the chances to laugh and laugh and laugh. With all your might. Laugh it. Laugh it all. Pero ang huling halakhak kay Queen. Kaya mula 2010, pinagtibay ko ang Royal Armed Forces, ang Raja Sulaiman Peacekeeping Group na kung saan nandyan sa pusod ng Ligwasan, nakapaikot hanggang Kiamba, Palimbang, lahat iyan. Pero ang NLF-SP, inihanda iyan dahil marami ang naligaw dahil sa mga taong leaders na nagbenta kay Bongbong. Di ba masakit? Ako po ang may gawa niyan. Co-founder, Sharif Abubakar. Pero, sa kasamang palad,
nang dahil sa pera, nagkawatak-watak kayo. Pero ngayon, pera din ang gagawin ko para mabuo kayo. Pera ang Diyos ninyo. Kaya lahat ng polymer na animal, mga animal kayo. Sinong may gawa niyan? Animal din yan. Animal sa animal pa. Animal sa animal pa. Kaya dito makita ninyo. Hindi basta-basta. Isuli nyo lang dapat isuli sa akin at huwag kayong gumawa ng iskandalo sa Facebook dahil may ebidensya ako. What belongs to me belongs to me. I did it because I want the proof to recover what belongs to me in behalf of the royal family. As Queen Elizabeth III, this crown is not only for the global earth. This is beyond the hemisphere of the divine throne. Kaya nga akala ninyo ganyaan lamang. Marami sa inyo naligaw ng landas dahil sa pera. Ngayon, i-demonetize ang pera para wala na kayong magiging Diyos ninyo. Ang perang ilalabas ay galing sa pinaka-purified na backup ng Divino Gobyerno. Lahat kayong nababayaran, matutuntun din kayo. Lahat kayong tumatalikod sa katotohanan, mararamdaman nyo rin. Dahil lahat ito, platada na iyan ng Divino Gobyerno. May basbas ako sa kalangitan, may basbas ako sa kailaliman, may basbas ako sa lahat ng mga Lemurians, may basbas ako sa ating physical sovereign court mula sa divine court of heaven and earth. May basbas ako. Kaya nga, kung ayaw niyong maniwala, magtatatawa kayo. Walang problema sa akin. Pero paano kung kayo ay maputulan ng ulo? Sa sobra ninyong pagharang, sinabi ninyo mas makapangyarihan kayo. Dare me! Dare the power of God, Allah, in me. Biro nyo, kayo kaya sasabak sa giyera. Every 500 meters, puro checkpoint. Pero si Queen, hello, this is Queen. I'm passing through. Another checkpoint. Hi. That is how Queen respect you supposedly. But if you will hurt the Queen because someone mandated you, ibang istorya po yan. Kung sinong nag-utos sa inyo, sundin nyo. May queen pa ba kayong nakikita na katulad ni Queen Helen? Doon kayo. Doon kayo. Kaya nga yung tupad queen, yung four-piece twin, lahat ng senior citizen queen, ilista na nga ninyo, tagalista ko. Kasi lahat iyan, talagang mangyayari na. Kasi akala nila, the very reason that they don't want me to have the broadcast is because they are fearful that they could be given the reason to be arrested. Kasi mali eh. Mali lahat iyan. Kaya nga ngayon sabi ko nga sa inyo, pagkakataon na ito ninyo, baybayin ninyo kung hanggang saan kayo makatiis. Tingnan ninyo. Kasi ako, my platform is in harmony with the divine government. Kaya, lahat ng mga tinaguriang NPA mula Apari, Cordillera, hanggang sa Sierra Madre, papunta ng Laguna, papunta ng Bicol,
papunta ng Samar, papunta ng Mindanao, papunta ng dulo, sa Hulo, sa Palimbang, sa Kiamba. Bumaba kayo. Dahil mas legal kayo. Dahil kayo, ang mga sundalo na itinilaga magbantay sa kayamanan. Hindi yung mga NPA na nagpapagamit sa militar. Hindi yung NPA na ginagamit ng politician. Hindi yung NPA na nagkukunyari NPA pero military. Hindi yun. Ang pinapababa ko, yung mga hinahunting ng politiko. Pag hinanting kayo, sabihin nyo, doble parusa ang igagawad ko sa mga pulis, sa mga intel-intel. In 2013, after the Treaty of Mapilindo, dinagdagan ko pa yan. Pero noong 2015, nakurunahan ako dyan sa Malacanang. Mga walang hiya kayo. Inarangan nyo pa kami. Pero hindi yun. The night before, I was there already, claiming the throne, the scepter, the crown, the golden throne nandyan sa ilalim ng Mabini Hall. Kinuha ko na yan. Sa paraan ng Divino Gobyerno. Meron pa bang natitira sa Malacanang? Mga demonyo eh. Anybody who stays in Malacanang are called the devils of today. Why? Because you follow the mandate of the demons. That is the real truth. You belong to that. Because you can afford to kill. You can afford to corrupt. You can afford to steal. You can afford to get whatever you want in the name of your power and authority. Kaya nga nagpapa-eleksyon kayo para makontinue ninyo ang otoridad ninyo bilang politiko. But now, no more. I will not give you the funds. I will not give you the money that you need. I will not give you the budget. Now I can say, because I am mandated by the grandfathers. You would always say that Queen is really the most craziest woman in this world. Yes, because I became crazy to save the poor. That you enslaved. Pero mo, nagpabahay-bahay kayo para ilista, para i-manipulate ang ballots. Ayo, lumang tugtugin po yan. Alam na namin yan. Pinaghati-hatian ninyo ang Ligwasan, ang Maguindanao, para madali ninyo makontrol. Ngayon, sinong tangengot? Ang hindi nyo alam, the more ninyo ipakita na kayo ay gumagawa ng ganyan, the more kayo paparusahan sa ngalan ng divine government dahil tapos na eh. Tapos na ang political government. Hindi na ninyo panahon ko sa divino gobyerno. Kaya nga minsan, masyado kayo naging arogante. Dahil kayo ay agila. Sara Duterte, agila ng Mindanao. Ilagyan kaya kita ng balahibo at palipa rin. Kala mo biro yan. Ngayon, 2, 3 kayo. Pamangkin mismo ni Radya yung isa. Ngayon, sino nandyan sa Pioneer? Nasa Cybergate. Nakita kayo ni Radya Mamay. Nagtatatakbo pa kayo. Kumo, ikaw, Agustus nandyan kay Sara. Kaya nga, Joey, tama rin yan dahil 2 kayo haharapin ko. Di ba sabi mo sa akin? Kailangan bitbitin mo ang dokumento, ikaw nagbigay ha? Masakit lang sa akin kasi yung binigyan ninyo, binibigay sa akin. Di ba masakit? Sino palang Queen Helen ninyo? I did all the planting and you do the harvesting. And who is the one eating? What a mess.
is very, very terrible, wherein you people cannot afford even to swallow your own pride. People would say that you are all intellectuals, you are all intelligent, and yet you cannot even spell out what is the meaning of humility. Pagpakumbaba. You had been saying all the good deeds is yours, pero sa likod, mamamatay tao. Yan ang politiko. Yan ang militar. Kaya nga gusto kong baguhin. Pasensyahan tayo. May ebidensya ako eh. I know the rules. Kaya nga, kinukuha namin ang politika. Binabago namin. Ang konstitusyon, ako lang ang may karapatan. Dahil ako ngayon ang may otoridad. Kaya nga nilagay ko yan sa libro. Yung libro, ibalik niyo sa akin. You cannot deceive me. Ang pagkakamali ninyo, sasakyan ko kayo lahat para mahuli ko kung sinong dulo ninyo. That is the gift of the queen. I have to remain cool despite of being toppled down, trampled, because I want to know the truth. I want to get what I want. I want to see what is the true color in you. Do you think queen will become a queen if she has no ability to see the difference in you? Bakit kaya binigyan ako ng mga grandfathers, ng mga corona, na wala kayo? Pinaghihirapan ko po yan. Yan ay mga reward ko. Now, if you represent queen, may sumpa po yan. Kaya lahat kayong Helen, getting my crown, my scepter, and my throne, bilang ang araw nyo. Why? Because the divine implementation has been already given since 2019, more so nung ako'y nakurunahan as Queen Elizabeth III. How much more if the heavens will grant us the crown that beyond your imagination, and yet it is a reality. You had been miscalculating my moves, but you can never discern where I am passing through. That's one thing with you. That's why yamot na yamot kayo. This is not only in Philippines. This is a global spectrum. Because the Philippines holds the power and authority because of the gold backups, because of the 72 currencies. Ngayon may angal kayo? Nilagay ang mukha ko dyan at ni Radya Mamay. May angal kayo? E paano kung pinagsusunog ko na yan? May magamit kayo? Tingnan nyo nga mabuti. Tapos nagprenta kayo. Ipalalamon ko yan sa inyo. I am very good in nature. I am very soft-spoken. But once you have really to provoke the inner me who defends the sovereignty, you will all be put into the severest punishment. That is the difference. You can only imagine what you want, your target. My time is here. If you will not accept me, no problem. I will not accept you too. You deny me, right? So many people are denying, are telling that you deny me. You, that I have given you authority. Paano yan? If I deny you also. You know, in the game of intelligence,
I had been trained. I just don't want to let you know that I had been trained. I cannot be this way. I cannot surpass all those checkpoints if I am not trained. If I am not being blessed by the enchanted. If I am not being covered by the divinity. Biro mo long barrel? Ratratin, yun ang utos ng boses sa Davao. Tapos ngayon si Aguirre nagkalat doon sa Mindanao na nakakulong ako. That means kasama mo si Pelota. Pelota, I told you, I have the evidence na nag-deploy kayo ng inyong mga Royal Armed Forces sa Jollibee. Uy, gising. Lahat ng aking ginawa, meron iyang tinatawag na accountability mula sa Royal Pacific Holdings. Lahat yung ginawa ninyo, Joey and Gaviola. Remember, sa side ng Imperial Federation of Farmers, lahat ng associations, lahat iyan may valor. Pero, meron din kayong kasalanan dahil ang alam ninyo, patay ako, pinapatay buhay. Kaya ayaw niyong nagkakaroon ng broadcast. Si Queen, ang galing ng inyong mga parot, yung tinatawag natin disinformation campaign. Lahat yan, binabantayan para kuno. Hindi yan si Queen, totoo naman. If I have to travel, I have also to make my own way. Hindi nyo alam, hindi nyo namamalayan nasa tabi nyo si Queen. Nakikita ko, nararamdaman ko, ang sarap kaya kayo pagsusuntukin dahil wala kayong otoridad sa kunting knowledge ninyo at kunting pera na nakukuha ninyo. Nagiging mas arugante pa kayo si Queen and yet you are the Queen. Di ba masama yan? Lalo ngayon. Because the divine government will not allow such anymore. Total, hindi naman kayo naniniwala eh. Okay lang. Pero paano kung wala na kayong hininga? Ipagdating nyo doon sa kabila, siya pa rin pala yun ang magtatawid sa iyo doon sa kadagat-dagat ng apoy. May impyerno po. May purgatorio. Totoo po yan. Pahihirapan kayo. Ngayon, total, wala naman kayong paniwala sa life beyond death. Magpakasasa kayo. Enjoy your physical. Lahat ng kasamaan gawin nyo na para hindi na kayo makaalis sa impyerno. Dito pa lang, pamilya ninyo apektado niyan. Dahil ganyan ang parusa. Sa ikapitong angkan ang magsasuffer sa ginagawa ninyo. Iyan ang pamilya. Kaya dapat ang pamilya bumalik loob sa Diyos, sa Allah. Kaya huwag niyong paghiwalayin. Iisa lang ang Diyos ng Hindu, ng Allah, ng Muslim, ng Christian, ng Buddhist, lahat ng relihiyon. Iisa ang may kapal, ang Creator. Pero kung ayaw niyong maniwala, pasensyahan. Nasa inyo yan eh. That is the freedom to choose. The freedom of religion. Nasa inyo yan. Nasa kamay nyo yan. Walang sapilitan. Pero, sa ngayon, panahon ko, hindi nyo na panahon. Kaya, isa lang ang masabi ko sa inyo. Huwag nyo nang gawin ang alam nyo makasira sa pagkatao nyo. Masyado na ninyong niyurakan ang pagkatao ko. Tama na. May batas na po riyan.
Ipinataw na po iyan. Baka hindi niyo mamalayan. Nasa kalabuso na kayo. Kaya yung may atraso sa akin, ibalik na ninyo. Kung ayaw niyo yung maniwala, hintayin niyo na lang ang ganti ng kapalaran niyo. Dahil ang Divino Gobyerno, naka-implementa po. At iyan, ang pinasasamalatan ko ha, nabubuyoy ako. I will always give thanks to God, to Allah, for creating me, that despite of all the sufferings that I have gone through, I remain standing for my family. If you are my family, join me. If you are not, go ahead. It is not my choice. It is an invitation to be one as a family. February 9, 2025. You go to Sulu. We go all to the divine family. I welcome you all if you want to be with me into the family. Pag ayaw, continue. Pero huhusgahan kayo. Nino ang Diyos Ama ng Allah. Kung hindi kayo maniwala, then go ahead. Continue the lifestyle of not becoming a family of the divinity. Kung saan nandyan ang kahayupan, nandyan ang katarantaduhan, nandyan yung pagpatay, nandyan lahat ang kasalanan na alam natin na yan ang gusto ni Taning. Doon kayo sa kanya. Yun lang ang basihan. This time, there are two paths. Dalawa na lang ang daan. Sa Diyos o kay Satanas. Mamili na kayo. Wala dito half-half. If you want to remain as the human being na itinakda sa bagong henerasyon, welcome. If you want to deny that point, go ahead. But I cannot save you anymore. You cannot join me anymore if you choose the other way around. Now, if you don't believe in the divinity and you stick on the physical, go ahead. Dahil, paano ka natutulog sa gabi kung walang may nagbabantay? Paano ka nabubuhay kung walang hangin? Paano ka makakasurvive kung wala ang gabay ng kalangitan? Dito, namnamin ninyo. Titingnan niyong mabuti. Marami ngayong demonyo. Kumukuha ng katawan. Hinihiwa. At binibenta ang kidney. Iyan ang kahayupan ng kademonyuhan. Bakit? Sino ang may gana gumawa yan? Mayayaman lamang. Sana kayong mayayaman. Hindi katulad nila. Huwag niyong pagdamutan ng pera ninyo at huwag niyong gamitin sa kahayupan. At huwag kayong kumuha ng mga pera na puro hayop. Dahil yan ang magiging kapalit ng inyong kaluluwa, kahayupan sa lupa. Mali ang gumawa. Kaya kung sino ka man na gumawa niyan, lumantad ka na. Dahil baka pagdating ng araw, hindi lamang tagtad ang mangyari sa iyo. Dahil ito ang batas ng Divino Gobyerno. Maraming salamat. Kahit gusto ko pang manalita, basta isuli ninyong isuli habang may panahon pa. Ayusin ninyo ang ayusin habang meron pang pagkakataon. Huwag na ninyong sagarin ang pasensya ni Queen dahil hindi na basta-basta. Marami sa inyo nagsasabi, walang kwenta,
Ngayon, gawan natin ng kwenta. Ang sample ng Divino Gobyerno nakita ninyo sa tibuok kalibutan. Paano kung iyan ay ipataw mismo dito sa ating kalupaan? Huwag ninyong subukan dahil iyan ay platada ng Divino Gobyerno. Maraming salamat. Ngayon, para sa kalaban, continue. Salamat din nang dahil sa inyo, naging matibay si Queen, naging matapang si Queen, kaya pikat kayo, nakatayo ang aking kaharian at ito ang kaharian ng Diyos Ama sa lupa. Mabuhay ang divine government, mabuhay ang Lupasug Empire, mabuhay ang Radya Mamay, mabuhay ang aking pamilya, Putri Sharif, lahat ng mga gadas, lahat ng mga kapamilya, mabuhay. Masalam.